A blessed morning po sa inyong lahat. Welcome po muli sa ating morning tilaok. My name is Arlene Dimaano ng The Sanctuary Church Community Fellowship International. Bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Hallelujah, 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 Lord Jesus. We praise you, we glorify your name, O God. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Open our hearts, open our mind, and pakalinisin mo po ito, O God. Tanggalin mo po yung mga distractions sa isip namin at kami po ay makapakinig ng iyong mga salita, Panginoon, at nawa sa araw na ito, matanggapin namin ang iyong banal na spirito, O God. Ingatan mo po ang bawat isa, lalo na po yung mga babiyahe sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat po muli. In Jesus' name we pray. Amen. Ang ating prayer focus for today ay pray that believers will faithfully point others to Jesus by living lives that reflect His truth, love, and grace. Ang ating verse for today ay John 14:16 ng NIV. Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Prayer for neighbors. Pray that our neighbors will come to know Jesus as the way, the truth, and the life and receive His gift of salvation. Ang title po ng ating devotion for today is The Road That Never Fails. Sa panahon ngayon, maraming tao ang naghahanap ng tamang direksyon sa buhay. May mga nagtitiwala sa sariling kakayahan, meron din naman nagtitiwala sa pera, sa trabaho, o sa iba pang bagay para makamit ang tunay na kapayapaan at kaligtasan. Pero pansinin nyo, ang sabi ni Jesus, hindi niya sinabing, I will show you the way. Ang sabi niya, I am the way. Siya mismo ang daan. Una, ang sabi, diba, Jesus is the way. We cannot go back to Him sa pamamagitan lamang ng mabubuting gawa o relihiyon. Ang tanging daan ay si Jesus. Siya ang nagbigay ng buhay. Binigay niya ang buhay niya sa krus upang tayo ay magkaroon ng kapatawaran at bagong buhay. Kapag nalilito tayo sa mga desisyon, sa pamilya, sa trabaho, o sa kinabukasan, tandaan natin na si Jesus ang ating gabay. Habang sumusunod tayo sa Kanya, hindi man laging madali ang daan, sigurado tayong nasa tamang direksyon tayo. Jesus is the truth. Sa dami ng information at opinion ngayon, minsan mahirap malaman kung ano ang totoo. Pero ang katotohanan ay hindi lang isang idea, ito ay si Jesus. Ang salita ng Diyos ang ating standard. Hindi ang uso, hindi ang opinyon ng tao, kundi ang katotohanan nanggagaling kay Kristo. Kapag ang buhay natin ay nakabase sa kanyang katotohanan, magiging matatag tayo kahit maraming pagsubok na dumating. Jesus is the life. Maraming tao ang nabubuhay, pero hindi lahat ay may tunay na buhay na may kapayapaan at layunin. Ang tunay na buhay ay nagsisimula kapag tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Siya ang nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng problema, lakas sa panahon ng kahinaan, at buhay na walang hanggan para sa mga sumasampalataya sa Kanya. Ngayong araw, tanungin mo ang iyong sarili. Si Jesus ba talaga ang aking sinusunod sa bawat desisyon? Ang katotohanan ba ng Diyos ang basihan ng aking pamumuhay? Nakikita ba ng ibang tao ang buhay ni Jesus sa aking mga salita at gawa? Kung gusto nating maranasan ang tunay na kapayapaan, direksyon at pag-asa, kailangan nating manatiling malapit kay Jesus araw-araw. Sa panalangin, pagbabasa ng Biblia, at pagsunod sa kanyang kalooban. Hindi kailangan ng maraming daan para makarating sa kanya.
Iisa lamang ang daan. Siya ay si Jesus. Siya ang ating gabay kapag tayo ay naliligaw, ang katotohanan kapag tayo ay nalilito, at ang buhay na nagbibigay ng pag-asa ngayon at magpakailanman. Kaya piliin nating magtiwala, sumunod, at mamuhay para kay Kristo araw-araw. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe. Buksan mo ang aming puso at tanggapin ka po ng bawat isa bilang kanilang tagapagligtas. Salamat, Panginoon. You are the way, the truth, and the life, O God. Bigyan mo kami ng kapayapaan at peace of mind, O God, at ingatan mo kami sa pang-araw-araw ng aming buhay, O God. Tinataas namin sa iyo, Panginoon, ang bansang Pilipinas. Sipuin mo ang bawat puso at buksan ang isipan ng mga leader na nakaupo ngayon, Panginoon. Pinagpipray po namin lahat ng aming OFW, O God, hindi mahirap na mawalay sa kanilang pamilya, lalo na po ang mga anak po nila na malayo sa kanila. Cover them with your precious blood, O God. Ikaw ang kanilang maging kalakasan sa araw-araw na kanilang pamumuhay. Maraming salamat po, O God, sa blessings na pinoprovide mo po sa bawat isa at lalo na din po sa mga nakikinig, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong buhay, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, sa inyong time. Ingat po sa mga babiyahe sa araw na ito. To God be all the glory. Jesus loves you.